Zhao Dahe. Ilang araw kong ginugol ang oras ko para tulungan kang makuha ang dalawang harvester mo na nagkakahalaga ng 600,000 mula sa malalim at madulas na putikan. Pero ngayon, itinuturo mo ang putik sa kadena nito para lang bawasan ang 40,000 bayad ko sa serbisyo. At gawin na lang itong 4,000. Bakit? Kulang pa ba yan para sa iyo? Yenwei, Luhai. Linawin natin ang mga bagay-bagay ha. Nandito ka para magtrabaho sa akin. At hindi para mag-inarte na parang amo. Tingnan mo nga, ang ilalim ng dalawang makina na iyan ay punong-puno ng makapal at tuyong putik. Hindi ba kailangan ng tao para linisin yan? Hindi ba kailangan ng pambayad sa tubig para lang hugasan yan? At kahapon doon sa maputik na bukid na iyon, inaksaya mo talaga ang 3 oras ng walang ginagawa. Akala mo ba libre ang krudo ko at hindi binibili ng pera? Sa tingin mo ba tungkol lang yan sa pambayad sa tubig at krudo? Kung hindi ako lumusong doon kahapon, ang mga makina ng dalawang sasakyan mo ay pinasok na sana ng tubig noon pa. At tuluyang nasira, 600,000 ang halaga ng isang makina. 1,200,000 para sa dalawa. Noong oras na iyon, nagtatalon ka sa kaba at taranta doon sa pilapil. Nagmamakaawa ka pa noon sa lahat. Para lang lumusong ako at iligtas ang mga sasakyan mo. Bakit hindi mo sinabing mahal ang krudo noong oras na iyon? Huwag mo nang ungkatin ang nakaraan. Ang iligtas ang sasakyan ay trabaho mo bilang operator. Iyan ang tungkulin na dapat mong gawin. Kung hindi mo kaya ang trabahong yan, marami namang iba riyan na gustong gumawa nito. Ako pa nga ang nagbibigay ng makakain sa iyo. Kung wala ang mga makinang binili ko gamit ang sarili kong pera. Ikaw Luhai, habang buhay ka na lang. May iwan sa putikang ito. At magsisimula ulit sa wala. Itong 4,000 piso. Kunin mo kung gusto mo, kung hindi ay huwag. Umalis ka na sa harap ko ngayon din. Itong 4,000. Sa'yo na lang yan. Maghanda ka na sa pag-overhaul ng sarili mong makina. Dahil gusto mong maging ganyan kakuripot sa kwenta. Bilang dating empleyado mo, bibigyan kita ng 3 impormasyon ng libre. Una, ang air filter ng makina uno mo ay tuluyan ng nabara para lang makatipid sa 200 piso para sa piyesa. Hindi mo pinapayagang palitan ito. Tatakbo na lang iyan ng hanggang 50 ektarya. Tiyak na titirik at masisira ang makina niyan. Pangalawa, luma na ang pangunahing hydraulic hose ng makina uno. May lamat na at napasukan na ng buhangin ang loob. Pinilit mo pa ring magpaandar ng baguhan para sa pag-ani ng labag sa batas. Sagad na ang presyon ng hydraulic pump. Pangatlo at ito ang pinakamalala. Dahil sa kagustuhan mong kumita ng mas malaki, hindi mo ito inalagaan ayon sa pamantayan. Ang higpit ng kadena nito ay matagal nang lumagpas sa ligtas na sukat. Ang hilig mong mag-abuso ng makina ng walang pakialam kung masira man ito. Sa maputik na bukirin sa timog, hindi ito tatagal sa panahong ito ng anihan. Ang lakas ng loob mong sumpain ang grupo ko, bata ka. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan? Lumayas ka, umalis ka ngayon din sa kampo ko. Gusto kong makita, kung wala ako, si Zhao Dahe. Kung sinong grupo ang maglalakas loob na kumuha sa isang pasaway na katulad mo. Hindi ko kailangan na may kumuha sa akin. Zhao Dahe, tandaan mo ito. Patay na bagay ang makina. Pero ang husay sa paggawa ay buhay. Ang taong katulad mong nagsasayang ng mga ani at nang aabuso ng mga operator ng makina ay tiyak na makakarma rin sa huli. Magkaalaman na lang tayo. Sakay na, dakilang bayani. Kahapon doon sa pilapil. Kitang-kita ko talaga gamit ang sarili kong mga mata. Kung paano mo napagana ang 2 lumang bakal na yon. Napalabas sa putikan sa pag-uga. Ibang klase ang galing niya doon. Pero ano naman ang silbi ng husay mo? Kung mapupunta ka lang sa tusong boss, kahit sahod mo hindi mo makuha. Ang kuripot na si Boss Zhao Dahe. Kilalang kilala sa pagkukuripot dito sa bayan natin. Iyong mga bulok niyang makina. Sobrang daming natatapong palay kapag nag-aani, napakagrabe talaga. Galit na ang mga magsasaka sa kanya noon pa. Mabuting bagay na iniwan mo si Zhao Dahe. Ang mahusay na kabayo ay nararapat sa magandang syahan. Hindi dapat masayang ang magaling na operator sa bulok na amo. Iyan nga ang sabi nila. Pero wala akong pera ngayon. Kahit segunda manong makina hindi ko kayang bilhin. Paano ako magsusolo? Diyan lang sa unahan ay ang malaking pamilihan ng mga makinaryang pangsaka sa bayan. Ngayon, may isang mayamang magsasaka mula sa lungsod na nanggugulo doon. Balita ko kabibili lang yan ang pinakamataas na uri ng importadong harvester na nagkaroon ng kakaibang sira. 3 inhinyero mula sa pabrika ang pumunta doon. Pero hindi pa rin nila naayos. Gusto mo bang subukan ang swerte mo? Importadong makina. Tara at tingnan natin. Basta't yari sa bakal na may mga gear sa loob. Walang sira ang hindi malalaman ng pandinig kong si Luhai.
Engineer Wang, ano ba ang ipinangako ng kumpanya ninyo? Sabi niyo ito ang pinakabago na kayang dumaan sa kahit anong lupain. Binayaran ko ng buo ang makina na ito sa halagang 600,000. Hindi pa umaabot ng kalahating oras sa bukid. Ay natanggal na agad ang truck nito ng 3 beses. Tubigan ang bukid ko. Hindi iyon patag na lupa. At heto mukhang ulan na. 1,000 mo ng aking palay. Kapag nabulok lang sa bukid. Kaya niyo ba akong bayaran sa pinsala? Boss Son, huwag po kayong masyadong mag-alala. Ang aming makina bago lumabas sa pabrika. Dumaan sa matinding testing yan. Sabi sa computer diagnostics, ang mga sensor at motherboard ay walang kahit anong error code. Kaya lang naman nangyari yan dahil sa mga palayan ninyo rito sa timog, masyadong malalim ang putik at sobrang lagkit. Lumampas na iyan sa limit ng design ng makina. Problema yan sa kapaligiran, hindi sa kalidad ng makina natin. Mali kayo. Yung mga lokal na sasakyan ng iba nakakatakbo naman. Pero itong imported kong sasakyan na nagkakahalaga ng 600,000 ayaw gumana. Naghahanap lang kayo ng palusot para makaiwas sa pananagutan. Nagsasalita kami base sa siyentipikong datos. Dahil wala namang lumalabas na error code, wala kaming magagawa para ayusin yan. Payo namin patuyuin mo muna ng kaunti ang putik sa palayan, bago ka mag-harvest ulit. Bitbit ng engineer ng kumpanya ang computer niya. At 3 araw nang nag-check. Pero hindi pa rin maayos ang imported na makinang nagkakahalaga ng 600,000. Ito lang pala yon. Kahit ang pinakasimpleng bagay na hindi ito hiyang sa lugar, ay hindi nyo man lang mapansin. Ang mga computer nyo ba, ay ginagamit lang para maglaro ng Minesweeper. At saan ka naman nanggaling? Hampas lupang taga-bukid. Ang pinakamahusay na team ng mga engineer ng kumpanya namin. Na hindi man lang magawa ng paraan. Tapos kung ano-ano pang pinagsasasabi mo rito. Alam mo ba kung ano ang hydraulic transmission feedback? Alam mo ba kung ano ang electronically controlled distribution valve? Hindi ko alam yan. At yung mga pasikat mong salita. Pero ang alam ko lang, ang harvester ay ginagamit para magtrabaho sa bukid. Hindi para i-display lang sa showroom. At sambahin na parang kung sino. Hindi naman talaga sira ang sasakyang ito. At walang kahit anong sirang elektroniko. Bata, mukhang alam mo talaga. Ano ba talagang problema rito? Boss Son, gawa sa planta sa Hilaga ang makinang ito. Ang higpit nito mula sa pabrika ay para lang sa klima sa Hilaga, katulad ng tuyong lupa o mababaw na palayan. Pero dahil sa malalakas na ulan dito sa timog nitong mga nakaraang araw, ang putik ay naging napakapikit na luwad. Pagkaandar pa lang ng makina papasok doon, ang putik ay pilit na sisingit sa mga siwang ng kadena nito. Ang higpit na itinira ng pabrika ay hindi kaya ang ganitong katinding putik. Kaya lumuluwag ang guide wheel nito. Kaya pagliko pa lang ay tiyak na matatanggal ang kadena. Sa linya namin tinatawag namin itong kapit putik. Ha ha ha. Nakakatawa, nakakabaliw talaga. Ang higpit niyan ay dumaan sa eksaktong kalkulasyon ng computer. At may sinusunod na standard value. Tiningnan mo lang gamit ang mata mo tapos sasabihin mong mali agad. At gusto mo pang baguhin ang factory settings. Kapag nagka-aksidente ba ay pananagutan mo. Boss Son, may dalawa kang pagpipilian ngayon. Una ay makinig ka sa lalaking ito na may hawak na computer. At hayaang mabulok at tumubo na lang ang mga palay mo sa bukid. Pangalawa, hayaan mong gamitin ko ang 2 lumang bakal na ito. Para lagyan ng spacer ang tension cylinder nito. Nang may kapal na 2 sentimetro. Sisiguraduhin ko sa iyong tatakbo na ulit ito nang walang kahirap-hirap. At kapag natanggal pa ang kadena nito, kahit 1 beses lang ngayong araw, ay hindi ako sisingil kahit 1 duling. Ako ang mananagot sa lahat. Sige, iho. Subukan natin yan. Sige, ayusin mo ito para sa akin. At kapag naayos mo iyan, sisiguraduhin kong mababayaran kita ng maayos ngayon. Boss Son, tingin ko ay natataranta ka na talaga kaya ka nagkakaganyan. Isipin mo nga naman, hinahayaan mong ang isang taong hindi man lang nakaranas magsuot ng protective gear, isang hamak na mekaniko lang sa bukid, ang mag-ayos ng mga sensitibong piyesang hidroliko. Kapag nasira niyan ang sealing chamber ng tensioning cylinder, at tumagas ang hydraulic oil.
Hinding-hindi iyan sasakupin ng warranty ng factory namin. Tumahimik ka nga dyan. 3 araw niyo nang inaayos yan pero wala pa ring nangyayari. Bukod sa pagsasabi sa akin na hintayin matuyo ang putik, ano pa bang kaya ninyong gawin? Lahat ng mga operator ng makinarya sa buong bayan ay abala ngayon sa mabilisang pag-ani. Sa bawat araw na maghihintay pa ako, lalong lumalaki ang sansa na mabulok at tumubo ang mga ani ko. Tama na yan, tama na. Anong klaseng kalokohan ba ito? Sa loob ng 10 minuto kahit man lang ang diagnostic computer ay hindi mo man lang isinaksak. Sino ka ba sa akala mo? Ang hari ng mga talyer. Boston, doon sa likod ng pamilihan na ito. Hindi ba mayroong bakanting lot na puro putik at abandonado doon? Utusan mo ang driver mo na pumunta doon. I-shift niya sa pinakamataas na kambyo. At sa maximum speed ay gumawa ng 3 mabilisang biglang liko doon mismo. Kung matanggal ang crawler track kahit 1 pulgada lang. Paninindigan ko pa rin ang mga sinabi ko kanina. Mang Lee, paandarin mo na ang makina. Imaneho mo diretso sa pinakamalalim na putikan. Nababaliw na siya, talagang nababaliw na siya. Gagawa talaga kayo ng ganyang kalaking test dito. Ang lakas ng hila sa ilalim ng putik na iyan. Alam nyo ba? Sa lakas ng hila sa ilalim ng putik na iyan, tiyak na matatanggal ang track niyan. Isang ikot. Dalawang ikot. 3 ikot. Ang galing-galing talaga. Himalang hindi talaga natanggal. Itong putikan na ito ay mas malala pa kaysa sa mga palayan natin. Pero walang nangyaring masama kahit kaunti. Boss, haha. Ang dulas-dulas ng takbo ngayon. Ang tibay ng chassis ngayon. Eksakto lang ang tensyon ng track. Matagumpay ang pagsubok sa sasakyang ito. Parang mabangis na tigre na sa lakas ang makina ngayon. Ayos. Hihi. Imposible yan. Hindi yan tumutugma sa mga siyentipikong datos. 2 pirasong bulok na talim lang. Paano naman yan mababago? Ang limitasyon ng hydraulic pressure. Dakilang Inhenyero Wang. Sa mga palayan dito sa Timog, ang kalyo at putik sa kamay ng mga magsasaka ay mas makakatulong kaysa doon sa computer mo, na puro mga malamig na code lang ang laman. Mas may silbi ang mga yon. Kaya ligpitin mo na yung computer mo ngayon din, at bumalik ka na sa syudad. Huwag ka nang magpahiya ng sarili mo rito. Ihuluhay ang pangalan mo, diba? Iniligtas mo talaga ngayon ang matanda kong buhay. Kung hindi dahil sa iyo, ang mahigit 1,000 mo ng aking palayan ay tiyak na masisira lahat. Tanggapin mo itong konting pera bilang personal kong pasasalamat at pabuya sa iyo. Boston, hindi ko po pwedeng tanggapin yan ng walang dahilan. Naglagay lang ako ng 2 pirasong gasket na hindi man lang umabot sa 5 piso ang halaga. Hindi kailangan ng ganyan kalaki. Hayaan mo na muna yon. Pero kung sa tingin mo ay mahusay talaga ako, gusto ko sanang makipagnegosasyon sa iyo. Sige, sabihin mo lang at hanggat kaya ko ay gagawin ko ng walang pag-aalinlangan. Kakaalis ko lang kasi sa isang mapagsamantalang grupo ng operator, at gusto ko nang magsolo ngayon. Pero wala akong sapat na kapital para bumili ng sarili kong makina. Nabalitaan ko na ang 1,000 mo ng lupain mo ay kailangan ngayon ng mapagkakatiwalaang operator para mag-ani agad. Kulang na kulang nga talaga kami. Parating na kasi ang panahon ng bagyo, kaya halos mabaliw na ako sa pag-aalala. Kung handa kang magdala ng mga makina rito, ay babayaran kita sa pinakamataas na presyo sa merkado. Kaya lang wala akong makina ngayon. Boss Liu, gusto ko sanang kumuha sa inyo
ng isang pinakabagong modelo ng gawang lokal na Thundercrawler harvester na may 100 horsepower. Iho! Nakita ko naman ang galing mo kanina. Talagang may talento ka. Pero ang buong bayad sa makinang ito ay 180,000 yuan. At ang down payment kapag hulugan ay 50,000 yuan man lang. Kaya ikaw. Boss Liu, hindi naman permanente ang patakaran. May paraan palagi para dyan. Kayong mga nagbebenta ng makinaryang pang-agrikultura. Ang pinakakinatatakutan ninyo ay ang walang marunong mag-ayos. Kapag nagkaroon ng komplikadong sira. Tulad ng imported na makina kanina. Kung talagang binalik iyon sa inyo, magkano kaya ang malulugi sa inyo? Hindi lang napakahusay ng kanyang kakayahan, kundi napakababa pa ng nasasayang sa pag-ani niya. Kaya ngayon, kumakatawan sa Fengyan Drying Plant ng bayan. Ako ang magsisilbing garantiya para sa kanya. At saka Bosson, bakit hindi mo nalubusin ang pagtulong sa kanya? Yamang babayaran mo rin naman ang bayad sa pag-ani. Direktang pumirma ng kasunduan ng 3 panig kasama si Boss Liu. Ha. Napakatalinong bata. Boss Liu, selyado na ang kasunduang ito. Ang down payment para sa makina ni Luhai. Akong si Mang Sun ang magiging garantiya para sa kanya. Hindi niya kailangang maglabas kahit 1 sentimo. Kailangan lang niyang patakbuhin ang bagong makina na ito. At tapusin ang pag-ani sa aking 1,000 hektarya ng lupa. Ang lahat ng bayad sa pag-ani ay didiretso ko nang ipapadala sa account mo, Boss Liu, para ibawas sa kanyang down payment at sa mga unang hulog para sa makina. Papayag ka ba sa kasunduang ito? Sige na nga, dahil si Bosson na ang nagsabi. Paano naman ako tatanggi? Hindi lang ako payag, bibigyan ko pa si Luhai ng kumpletong set ng mga mabilis mapudpod na piyesa. Bosson, Miss Shen, hindi sapat ang salita para pasalamatan kayo sa kabutihan ninyo. Ako si Luhai, wala akong ibang mapapangako. Pero doon sa 1,000 hektaryang lupa ninyo, Bosson, sinisiguro ko na walang kahit 1 butil ng ani ang masasayang. Ligtas ko pong maipapasok ang lahat sa bodega ninyo. Congratulations sa inyo, Boss Lu. Simula ngayon, may sarili ka na ring sasakyan. Saan ang balak mong unang puntahan? Hindi ba sabi ni Zhao dahil na kung wala siya, ay magsisimula lang ako ulit sa wala? Dahil gusto niyang magbaba ng presyo, para lang sirain ang ani ng mga ordinaryong tao. Pues, ipapakita ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng isang tunay na operator ng makinarya sa bukid. Ang unang hinto natin ay pabalik sa Daishan para kunin ang trabaho ni Bosson at para mabawi rin ang mga trabahong inagaw ni Zhao Dahe. Babawiin natin ang lahat ng may kasamang interes. Ako si Wang Pingsang mula sa Fujian. Susugod tayo kasama ang buong armada ng lungsod. Nakwenta na ni Bosson. Wala pang 10 butil ang nalalaglag sa bawat 1 metrong kwadrado. Wala pang 1% ang nasasayang sa pag-ani. Grabe, napakahusay talaga. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali sa iyo, iho. Napakalinis at napakaayos ng pagkaani sa lupang ito. Mababa pa ang natirang tuod. Pagkatapos maani ang 1,000 mo ng lupang ito, bibigyan kita ng karagdagang malaking bonus. Mga kanayon, mga kaibigan, matanda man o bata. Huwag kayong magpapaloko sa Luhai na iyon. Baguhan pa lang siyang bata sa larangang ito. Kahit ang makina niya ay binili lang sa pamamagitan ng ambagan at hulugan, wala siyang kakayahang harapin ang mga peligro. Boss Zhao. Maayos naman ang gawa ni Luhai doon kay Boss Sun ah. Napakahusay nga ng trabaho niya roon. Nabalitaan kong walang kahit 1 butil ang natatapon sa kanya. Pero ang operator mo rito, kahapon doon sa bukid ko, nag-iwan ng maraming uhay ng trigo sa lupa.
Umiyak magdamag ang asawa ko dahil sa panghihinayang. Mang Wang, aksidente lang po ang nangyari kahapon. Masyadong maputik ang lupa. Huwag naman pong ganyan. Para makabawi sa inyong lahat, at para maging magkaibigan na rin tayo. Ngayong araw, tinitiyak ko sa inyo, ako si Zhao Dahe. 70 piso para sa bawat isang munang lupa ang singil ng iba. 40 piso lang ang sisingilin ko ngayong araw. Mas mura iyan ng higit sa kalahati, nga sa mahigit 10 munang lupa natin. Makakatipid tayo ng daan-daang piso. Iisa lang naman ang makina ni Luhay. Sa ilang libong munang lupa ninyo, baka abutin pa ng siyam-siyam bago niya matapos iyan. Tingnan ninyo sa susunod na mga araw. Sabi ng Weather Bureau may malakas na ulan. Kung mabubulok lang ang mga pananim sa bukid. Kaya ba nung batang operator na yun na magbayad ng pinsala? Isang malaking plota ito na may 5 sasakyan. Sig Boss Zhao. 40 kung 40. Pero siguraduhin mong pagsasabihan mo ang mga driver mo. Huwag na nilang sirain at sayangin ang mga pananim namin. Huwag kayong mag-alala. Elsie sakay na sa sasakyan. Trabaho na tayo para sa mga kababayan natin bilis. Luhan si Kuya Hei ang nagpapunta sa akin dito. Huwag mo akong sisihin. Hydraulic oil. Paanong tatagas ang langis sa bagong sasakyan? Zhao Dahe. Ano bang ginagawa mo? Talagang gusto mo akong sagarin at ipitin sa pader. Nais ko lang naman sanang magtrabaho ng tahimik at kumita ng konting pera. Pero dahil pinilit mo talagang gawin ang ganitong bagay, pues dadaanin natin ito sa patakaran. Kuya Hei 40 piso bawat mo. Halos hindi na nga natin mabawi ang pambili ng krudo. Kung magpapabagal-bagal pa tayo, tiyak na malulugi tayo ng malaki ngayong araw. Bilisan mo na at huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Itaas mo pa ng kaunti ang header. Bilis-bilisan mo pa. Tapusin muna natin ang buong lawak nito saka na tayo mag-usap. Hinto, tigil muna kayong lahat. Hindi ninyo pwedeng sirain ng ganyan ang mga pananim. Zhao Dahe. Pag-ani ba ang tawag mo rito? Pagsira at pagsasayang ito. Sa mga pananim na pinaghirapang itanim ng mga magsasaka. Ano bang ipinagpuputok ng butsinyo riyan? 40 piso bawat mo 40 piso. At gusto nyo pa ba na? Limasin at linisin ko pa ng todo-todo ang bawat butil. Makukuha mo lang kung ano ang binayaran mo na kukuha nyo ba? Bilang matanda hindi ko na ipapaani ito sa inyo. Dapat mong bayaran ang mga nasira mong pananim ko. Tatangwang kapag mura talaga ay walang magandang kalidad. Ang mga pananim ang mismong buhay ng mga magsasaka. Singil niya ay 40 piso bawat mo, para lang maagaw ang merkado. Pero sa huli ang buong pamilya mo ang magbabayad nito. Ang pinaghirapan ng mahigit kalahating taon. Papaanong walang nangyari sa sasakyan mo?
Nagtataka ka ba? Kung bakit walang naging problema sa makina ko? Zhao Dahe. Ang ebidensya na may pinapunta ka para pakialaman ito. Naipasa ko na sa mga pulis. Pero sa nakikita ko ngayon, sa pagsasayang pa lang ng mga ani, kailangan mo munang magpaliwanag sa mga kanayon. Bayaran ang pananim, Lolo Wang. Bayaran ang pananim, magpaliwanag kayo. Magpaliwanag kayo. Bilis. Anong nasira ni Lolo Wang? Mang Zeng, malaking gulo ito. Kakalabas lang ng red warning ng Weather Bureau. Napaaga ang bagyo. At ang pinakamasama pa nito, yung malakas na hangin kagabi na may lakas na antas 8. Sa hilagang bahagi ng bayan natin, yung 8,000 ektaryang magkakadugtong na palayan ng kooperatiba, ay natumba lahat dahil sa hangin. 8,000 ektarya ang natumba. Lahat ay nakalubog na sa putik. Ito pa naman ang inaasahan ng mga tao sa buong bayan. Para sa pangkabuhayan nila sa buong taon. Kapag dumating na ang bagyo, at nalubog ito sa baha, mabubulok at tutubuan lang ng amag ang lahat sa bukid. Saan naman tayo makakahanap ng napakaraming mahuhusay na operator ng makina para sumaklolo sa pag-ani? Presidente Zeng, pinakamahirap anihin ang mga natumbang palay. Kailangang isayad ng husto ang talim ng makina. Halos sumasayad na sa putik para lang magapas. Ang operator na walang gaanong karanasan. Kapag nahigop ang putik sa loob ng drum ng makina, hindi man lang aabot ng kalahating oras. Masasira na agad ang buong makina. Luhay, ikaw ang pinakamahusay sa atin. Pwede mo bang? Kahit gaano pa ako kagaling. Iisang sasakyan lang ito. Kahit pa hindi ako pumikit sa loob ng 48 oras. Ilang daang mo lang ang kaya kong masagip na maani sa pinakamarami. Para sa 8,000 mo kailangan talaga ng isang malaking plota ng mga bihasang driver na sabay-sabay na magtatrabaho sa bukid. Aba Pangulong Zeng, nabalitaan ko na nagkaproblema ang 8,000 mumong lupain. Nagkataon naman, dito sa plota ko kasama na ang mga hiniram ko. May eksaktong 10 makina ng pang-ani ang bakante ngayon. Saktong-sakto ang dating mo, basta ba handa kang tumulong. Na masagip ang ani sa 8,000 mo na ito, madali nating mapag-uusapan ang presyo. Zhao Dahe, huwag kang magsaya ng napakaaga. Mga nakadapang palay na iyon. Yung mga ordinaryong driver mo lang ba? Ay kaya bang anihin iyon? Paslit na babae ka lang. Ano bang alam mo sa lakas ng makina? Anong hindi kayang anihin? Pangulong Zeng, tigilan na ang daldalan. Alam kong bukod sa akin ngayon, ay wala ka nang mahahanap na iba pa. Pag-usapan na natin ang presyo. Kadalasan ay 70 ang singil sa bawat mo. Pero dahil espesyal ang sitwasyon ngayon, gagawin ko itong 4 na beses ang laki. 280 kada mo para sa 8,000 mo. Ang kabuuan ay 2,240,000. Magbayad muna ng kalahati bilang paunang bayad. At ang natitira ay kaliwaan kapag naihatid na ang mga ani. 280 na namantala ka sa oras ng kagipitan. Pinagsasamantalahan mo ang mga ordinaryong tao. Zhao Dahe, napakagahaman mo. Wala namang ganitong kalaking pera sa pondo ng kooperatiba. Walang pera. Kung ganoon ay hayaan na lang mabulok ang mga ani sa bukid. Tutal kapag dumaan na ang bagyo, ay wala nang matitirang ani sa buong bayan nyo sa buong taon. Elsie, umalis na tayo. Sa kabilang bayan na lang tayo kukuha ng trabaho, teka lang. Pipirmahan ko na. Kahit ibenta ko pa ang lahat ng mayroon ako, mabuo ko lang ang perang ito para sa iyo. Pero kailangan mong pumirma sa akin ng kontrata para sa garantisadong ani. Kapag hindi mo natapos anihin ang 8,000 ektaryang ito sa loob ng 48 oras, o kung lumampas sa pamantayan ang nasayang na ani, magbabayad ka sa kooperatiba ng 2,000,000 piso bilang multa sa paglabag sa kontrata. Hahaha, walang problema sa 2,000,000 pisong multa sa kontrata. Akong si Zhao Dahe, pipirmahan ko iyan. Gagamit ako ng 10 makina para anihin iyan. Para lang mapatag ang 8,000 ektaryang iyan. Luhay, papanoorin mo lang ba siyang sayangin ang mga palay ng ganyan? 8,000 ektarya kaya iyon. King, sinabi ko na sa iyo. Kailangan ng sapat na kasanayan sa pag-ani ng nakadapa na palay. Kung idadaan lang sa puwersa, magdudulot lang iyon ng matinding panganib. Naghahanap lang ng sakit ng ulo si Zhao Dahe. Bilis, dalhin mo ako sa tindahan ng mga piyesa ng makinaryang pang-agrikultura sa bayan. Kailangan kong baguhin ang mga lifter ngayong gabi, at pakitawagan na rin si Boss Son para sa akin.
Sabihan mo si Boston na kausapin ang mga karatigbayan. Mga mapagkakatiwala ang operator ng makinarya. Natawagan silang lahat para pumunta rito. Boston, may malaking problema. Luhay, kailangan ng tulong mo para makipag-ugnayan sa mga maaasahang operator. Boss, hindi po pwede ito. Pumasok na ang lahat ng putik sa loob ng Auger. Kapag nagpatuloy pa tayo sa pag-ani ng ganyan, hindi na ito kakayanin ng makina. Tapakan mo ang silinyador hanggang dulo. Kahit mamatay pa ang makina, pilitin mong umabante. 2 milyong pisong multa sa kontrata iyon. Kapag hindi natapos anihin ito, layas kayong lahat. At maghanap na kayo ng ibang trabaho. Boss, may malubhang sira ang makina. Tuluyan nang nasira ang unang makina. Lagot na. Nasira na ang lahat ng sasakyan ko. Zhao Dahe. Ngayon, bago tumama ang bagyo, mahigit 10 oras na lang ang natitira. At hindi pa umabot sa 300 ektarya ang naanihan mo. 3 makina agad ang nasira. Hindi mo lang dapat bayaran ang mga ani ko. Kailangan mo ring bayaran ang kooperatiba ng 2 milyong piso bilang multa sa kontrata. Makinig ang lahat, on ang auxiliary navigation. A-adjust ang turbina ng 10 sentimetro pa urong. Panatilihin ang katamtamang bilis. Mga pangkat ng Chengyan bumaba na sa bukid para sa mabilisang pag-aani. Wow, ang galing naman. Parang lumulutang na ito. Hindi na bulok ang mga palay. Ibang klase ang galing ni Luhay. Siya talaga ang buhay na tagapagligtas nating mga ordinaryong tao. Luhay, lolo, Luhay. Nagkamali ako, talagang alam ko nang nagkamali ako. Parang awa mo na. Parang awa mo na pahiramin mo ako ng 2 makina. O kaya tulungan mo akong anihin ang mga natitirang pananim sa bukid. Isama mo na sa pangalan ko pakiusap. Kung hindi ang 2 milyong pisong multa na iyon, talagang sisira sa buhay ko. Alang-alang sa pagiging magkababayan natin. Sagipin mo naman ako, Zhao Dahe. Kahapon sinamantala mo ang kahirapan namin. Gamit ang 4 na beses na mas mataas na presyo. Nang pirmahan mo ang kontratang iyon para sa garantisadong pag-aani. Bakit hindi mo man lang inisip na baka mawalan ng mapagpipilian ang mga ordinaryong tao? Nabulag lang ako ng pera. Luhay, iligtas mo ako. Susunod na sa iyo ang buong pangkat ng mga sasakyan ko mula ngayon. Ako si Luhay ay hindi kailanman nananamantala sa kahinaan ng iba. Pero hindi rin ako magpapakabait ng sobra. Dinala ko rito ang pangkat ko ngayon. Hindi para iligtas ka. Si Zhao dahil na mapagsamantala sa mga kasamahan sa industriya. At masamang amo na nag-aaksaya ng mga ani. Ang mga ani lang ang ililigtas ko. Ah! Ah ah! Kuyahay. Napakalakas ng hangin. Ang putikan dito sa tapat ng ikatlong makina ay napakalalim at parang walang ilalim. Ang kanang kadena ng gulong ko ay nagsisimula ng magdulas ng grabe. Tagilid na ng mahigit 30 degree ang katawan ng makina. Kapag nagpatuloy ito, babaliktad na tayo. Huwag kang magpanik, Danyu. Huminga ka ng malalim. Huwag mong aapakan ng todo ang gasolinador para pumilit. Kakainin at hihigupin lang ng putik ang ilalim ng makina mo. O, anong gagawin ko ngayon? Ibaba mo ng dahan-dahan ang header. Itukod mo iyan sa matigas na lupa sa harap mo. Gawin mong tuntungan. Huwag mong galawin ang kanang track. Dahan-dahan mong iatras ang kaliwang track. Huwag kang magmadali, unti-untiin mo lang. Umahon din sa wakas.
Ang galing mo talaga, Kuya Hai. Grabe, ang tindi ng discarding iyon. Makinig ang lahat. Lalong lumalakas ang ulan. Pakapal at palagkit ng palagkit ang putik. Taasan ninyo ng 100 kin ang ikot ng threshing drum, para hindi magbara ang mga basang dayami. Huwag ninyo nang isipin ang konsumo sa krudo. Todo bilis ang pag-arangkada natin ngayon. Walang putik, kahit isang dumi walang naiwan. Sa tindi ng ulan na ito, at sa ganyang kalubhang pagkahiga ng mga pananim. Pero ang grupo ni Luhai, nagawa nilang gapasin ng malinis na malinis. At ang ganda pa ng pagkakabigas nila. Tio Zeng, sinabi ko naman sa inyo eh. Maasahan talaga ang galing ni Luhai. Ang 3,000 ektarya ng mga ani sa harap natin ay ligtas na naitago sa bodega. Todo trabaho na rin ang mga drying tower natin. Basta pumasok na ang mga ani sa pintong ito. Kahit gaano pa kalakas ang ulan sa labas, ligtas na ang ating mga makakain. Salamat sa may kapal. Kung hindi dahil sa grupo ng mga kabataang ito ni Luhai, na humablot mismo mula sa kamay ng tadhana, para mabawi ang ating ikabubuhay. Mga kapatid, 500 ektarya na lang ang natitira. Sabi sa ulat ng panahon, dadaan ang mata ng bagyo sa loob ng 2 oras. Maghanda na tayong pasukin ang pinakamahirap na parte ng bukid. Ito na ang pinakamatinding hagupit. Hindi pwedeng huminto ang mga makina, at hindi rin pwedeng huminto ang mga tao. Kahit masira pa ang makina, kailangan pa rin nating tapusin ang huling bahagi ng lupang ito. Pilitin nating anihin lahat ito. Gawin natin ito para sa pagkain ng mamamayan. Ibuhos na natin ang lahat, ibuhos na. Kuya Hai, napakalakas ng hangin sugod. ₱8,000 mo tapos na ang trabaho. Ah! Zhao dahil nakalipas na ang bagyo. Pangulong Zeng, ayon sa napagkasunduan sa kontrata, dapat matapos mo ang pag-ani sa loob ng 48 oras. Pero hindi man lang umabot sa 300 muang naani mo bago tuluyang nasira ang lahat ng makina. May nakasulat na kontrata sa negosyo. Sinamantala mo ang sitwasyon noon. Humingi ka ng napakataas na presyo, kaya dapat sumunod ka sa patakaran. ₱2,000,000 para sa multa sa paglabag sa kontrata. Walang bawas kahit 1 sentimo. Kung hindi ka magbabayad ng danyos, mapipilitan ang kooperatiba namin na idemanda ka, at hihilingin ang sapilitang pagbawi sa lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan mo, kasama na ang ilang lumang sasakyan mo, at ang bahay mo doon sa bayan. ₱2,000,000. Saan naman ako kukuha ng ₱2,000,000? Nakaloon pa sa bangko ang mga sasakyang binili ko. Tapos na ang lahat. Nawala ng saysay ang 10 taon kong paghihirap. Luhai, kapatid ko. Sikat ka na ngayon sa buong probinsya. Malaki na ang kinikita mo. Tulungan mo naman akong makiusap kay Mayor Zeng. Sige na, pakiusap. Alang-alang sa pinagsamahan natin noon sa trabaho. Pahiramin mo naman ako ng kaunting pera para makaraos lang. O kaya ay bilhin mo na lang ang mga sasakyan ko. Nagmamakaawa ako sa iyo. Zhao Dahe. Ang kinahantungan mo ngayon ay hindi dahil sa bagyo.
Hindi rin naman dahil sa akin. Kundi dahil pera lang ang laman ng puso mo. Pinagsasamantalahan mo ang mga kasama mong nagtatrabaho. Para lang makatipid ng ilang daang piso sa mga piyesa. Inilalagay mo sa bingit ng kapahamakan ang buhay ng iba. Niloloko mo ang mga magsasaka. Para lang mahabol ang schedule. At ang mga palay na biyaya ng may kapal. Tinatapon mo lang na parang basura sa putikan. Akala mo sa pamamagitan ng ilang pirasong bulok na bakal na iyan. Kaya mo nang kontrolin ang lahat ng tao. Pero nakalimutan mo. Na dito sa lupang ito, hindi bakal ang pinakamatigas. Kundi ang konsensya at ang husay sa paggawa. Sa sakunang likha ng langit ay may pag-asa pang makaligtas. Pero kung ikaw mismo ang gumagawa ng sarili mong kapahamakan, wala kang kaligtasan. Ayusin mo ang sarili mong kalat. King Danyu. Sakay na, may 5,000 mo pa ng lupain sa Linn County. Na naghihintay na isalba natin. Luhay, sa unahan natin, ay ang pinakamalaking Jinsui Industrial Park sa Linn County, na may lawak na 30,000 munang magkakadikit na palayan. Kung makukuha natin ang malaking kontratang ito, hindi lang makakabawi sa puhunan ang grupo natin ngayong taon, kundi talagang makikilala pa tayo sa buong probinsya. Malaking oportunidad ang 30,000 muna iyan, pero katatapos lang ng bagyo, at hindi pa tuluyang humuhupa ang baha sa mga sakahan. Masyadong malalim at malambot ang putik. Hindi magiging madali ang trabahong ito. Tara, puntahan natin ang namamahala rito. Manager Kian, noong nagbibid pa lang kayo noon, paano nyo ipinagmalaki ang mga gamit nyo? Sinasabi nyo pang may makabagong smart sensing technology raw kayo. At may big data cloud harvesting pa. Ngayong 3 araw na ang nakalipas matapos ang bagyo. Nagmamadali na akong maani at maimbak ang 30,000 mo ng mga palay ko. Ang mga makina nyo, bakit nakatambak pa rin doon sa plaza na parang display lang? President Zhu, makiusap po sana akong mag-ingat kayo sa mga pananalita nyo. Ang mga makina po namin ay ang pinakamodernong kagamitan sa kasalukuyan. Kung bakit hindi pa po namin ito magamit sa bukid, ay dahil hindi pa po angkop ang lagay ng panahon at paligid para dito. Lampas na sa pulang linya ng kaligtasan ang baha sa bukid. Sobrang basa na ng lupa. Masisira niyan ang infrared sensor. Kapag pinilit na ipasok sa bukid, masisira ang sensitibong motherboard. Sino ang magtatanim ngayon? Sa panahon lang kami umaasa. Wala namang palaging perpektong kondisyon sa bukid. Para lang makakuha kayo ng mga datos. Bago pa matuyo ang tubig sa bukid. Ang mga palay ko ay matagal na sanang tumubo sa uhay. Anong klaseng high-tech ba ito? Hindi man lang makapasok sa maputik na bukid. Isa lang pala itong tambak ng basurang bakal. President Zhu, may pinirmahan po tayong kontrata. Ang mga makinarya namin, ang kinabukasan ng modernong pagsasaka. Kung masyadong malala ang kalagayan ng lupa ninyo, kaya hindi makatrabaho ang makina, kayo ang mananagot doon. Kapag sumira kayo sa usapan ngayon at kumuha ng iba, ang 2 milyong multa sa kontrata, kailangang bayaran ng farm ninyo ng buo. Ang kontrata ay ginagawa para sa ani. Hindi para manggipit ng tao. Makinaryang hindi man lang makausad sa putikan, tapos may gana pa kayong humingi ng multa. Saan ba nanggaling ang operator na ito mula sa bukid? Nasaan ba ang mga guard, bakit? Kung sino-sino na lang ang pinapapasok dito. May alam ka ba sa multispectral radar? O sa pag-iwas sa harang? May alam ka ba sa AI path planning? Kailangang maintindihan ang mga pambobola ninyo sa mga investor. Pero may alam ako sa isang bagay. Ang makina sa bukid ay gawa sa bakal. At ginagamit para sa mabibigat na trabaho. Magandang araw, President Zhu. Ako po ay mula sa New Farmers Team. Ang 30,000 ektarya ng lupa rito sa Luhay. Kung hindi pa po natin agad aanihin, magsisimula ng mabulok ang mga dayami sa ilalim. Sa loob ng 2 araw, marami na ang matutumba at taamaging palay. Ikaw pala yung galing sa kabilang bayan, na nagligtas ng 8,000 munang pananim noong may bagyo. Luhay, salamat naman at nandito ka. Tulungan mo naman akong tingnan ito, dali. Pwede na ba talaga nating anihin ang lupang ito ngayon? Boss Zhou. Mas pipiliin mo pa ba talagang maniwala sa isang pobreng teknisyan na puno ng putik, kaysa magtiwala sa amin? Milyon-milyong pisong big data model na binuo namin. Sinasabi ko sa iyo, sa ganitong panahon ngayon, kung sino man ang magtangkang magpasok ng sasakyan sa maputik na lupang iyan, siguradong mababaon doon at hindi na makakalabas. Porket sinabi mong hindi makakalabas ay hindi na talaga makakalabas. Manager Kian, may lakas ka ba ng loob na patunayan yan sa akin dito mismo? Paano natin papatunayan yan? Doon mismo sa lupang iyon. Magbababa ako ng isang harvester doon.
Sa loob ng 10 minuto, kapag nabaon ang sasakyan, o kung ang pinsala sa pag-ani ay lumagpas sa 1%, aalis ako agad dito. Ang kontrata ninyo para sa 30,000 mu. Hinding-hindi ko na pakikialaman. Pero kapag nagawa ko ito ng maayos at malinis, hindi lang ikaw ang dapat mag-impact ng mga walang silbing gamit mo na iyan. Para umalis sa industrial park, kailangan mo ring aminin sa harap ng lahat ng tao na ang ipinagmamalaki mong mataas na teknolohiya ay wala lang kumpara sa husay at galing ng mga magsasakang Tsino natin na talagang walang binatbat. Sige nga, tingnan natin kung hanggang saan ang galing mo. Kung paano yung lumang diskarte mo ay mapapahiya at lulubog lang sa putikan. Kapag natalo ka, ay dedemanda pa kita sa salang panggugulo sa maayos na negosasyon. Nakikita mo ba yan? Hindi man lang kumuha ng terrain scan. Lumusong na agad sa bukid. Napakayabang at walang pag-iisip. Ang kakayahan ng lupang ito na makayanan ang bigat. Mas mababa sa mapanganib na antas. Kapag pinatakbo niya iyan ng 10 metro lang, tiyak na lulubog ang kadena. Haha, asa pa siya. Sinasabi ko na nga ba, hindi magsisinungaling ang data. Diyos ko, ang manyobrang iyon. At ang kontrol niya sa chassis. Talagang napakalupit. Hindi lang ito basta pagmamaneho ng makinaryang pangsakahan. Parang nagbuburda lang siya sa putikan. Sir Zhao, ang damage rate ay 5 sa bawat 1,000. Malayong malayo ito sa pamantayan. Ayos, napakahusay talaga. Ayos, ito ang tunay na galing. Ito ang kasanayang makapagliligtas ng buhay. Manager Chayan, bumalik ka at sabihin mo sa inyong Departamento ng EC&F na ang paggawa ng makinaryang pangsakahan ay hindi pwedeng. Nakaupo lang sa di-aircon na opisina at tumingin sa code para malaman kung gaano kalalim ang putik sa bukid. Kung gaano kabigat ang kabuhayan ng mga karaniwang tao. Kailangan ninyong bumaba mismo sa putikan para malaman ninyo. Ngayon, kunin mo ang iyong mga pakitang gilas na walang silbi at umalis ka na. Kaibigang Lu, para sa 30,000 mu, babayaran kita sa pinakamataas na presyo sa merkado. Babayaran kita sa pinakamataas na presyo sa merkado. Simula ngayon, ang inyong pangkat ng bagong magsasaka ay ang aming Jinsi Songgi Park. Tanging itinalagang katuwang sa negosyo. Atensyon sa lahat ng sasakyan. Ito si Shen Qingqing mula sa command center. Ang fleet na nagdadala ng ani ay nakarating na sa gilid ng lot bilang 3. Danyo, pamunuan mo ang 5 sasakyan sa kaliwang bahagi. Tumabi para magdiskarga ng butil. Mang Wang, pamunuan mo ang kanang bahagi patungo sa lot bilang 4. Siguraduhing maayos ang takbo ng lahat. Mas mabilis ang progreso natin kaysa sa inaasahan. Nang buong 2 araw, Copy, nagbababa na ng butil ang kaliwang bahagi. Kuya Hai, napakahusay ng pormasyong ito. Hindi man lang nagsisiksikan ang 30 sasakyan natin. Doble agad ang bilis ng trabaho natin. Kalahating buhay ko na sa makinaryang pangbukid. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito kasaganang trabaho. May diretsong supply pa ng krudo. May gabay pa sa teknikal ni Kuya Hai. Para lang tayong namumulot ng pera sa bukid nito eh. Huwag kayong magpapabaya, mga kasama. Pang-8 araw na natin tong tuloy-tuloy na trabaho. Sagad na sa pagod ang mga tao pati ang mga makina. Lalo na kapag tanghali. Mataas ang temperatura at tuyong-tuyo ang mga dayami. Bantayan ninyong mabuti ang gauge ng temperatura ng tubig. Saka ang anumang kakaibang ingay.
Laowang, tingnan mo agad ang gauge ng tubig. Pati ang tunog ng roller. Lahat ng sasakyan pumarada ayon sa plano. Ang mga operator, lumayo muna kayo. Danyu, dalhin mo ang safety officer at ang mga fire extinguisher doon. Unahin ang tao bago ang sasakyan. Nako, tumutunog na ang alarm ng temperatura. Laowang, patayin mo muna ang makina at I-cut ang power. Danyo, kumuha ka ng espesyal na bearing sa sasakyan. Puller, ekstrang bearing, saka mga guwantes na pangproteksyon. Mga propesyonal na kagamitan. Kaya na tong ayusin dito sa tabi ng bukid. Huwag magmadali, pinakamahalaga ang tamang proseso at kaligtasan. Ito ang totoong galing. Mabilis na, maaasahan pa. Bilib talaga ako, 20 taon na akong nagre-repair. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kaswebeng pag-ayos sa mismong site. Kuya Hai, simula ngayon, akong sila Wang. Ikaw na lang ang kikilalanin kong amo. Sige, umpisahan na natin. Sa wakas, tapos na rin. Ayon sa kontrata, ang pinakamataas na presyo kada ektarya. Kasama ang 100,000 bonus para sa maagang pagtatapos. Sige, walang kulang kahit isang duling sa perang to. Bayad na ang lahat. Ang galing mo talaga Kuya Hai, sige sige sige. King King, ipamahagi mo na ang pera sa lahat ngayon din base sa listahan. Bawal bawasan kahit isang sentimo. Sige po, Lao Wang. Ang una, para sa'yo, kasama ang sweldo at bonus, 48,000. Hahaha. Kumakain mula sa sariling kakayahan. Nabubuhay ng may malinis na konsensya. Ito ang tunay na para sa aming mga operator sa bukid. Ang astig talaga ng buhay mo, Boss Lu. Tapos na ang trabaho sa 30,000 ektarya. Ngayon siguradong ang grupo nating bagong magsasaka ay magiging sikat na sa buong probinsya. Ano nang plano mo pagkatapos nito? Simula pa lang ang katabing bayan. Ang panahon ng pag-ani ng sebada sa Hilaga ay malapit na ring magsimula. Balita ko mas malawak ang mga kapatagan doon. At mas malapad ang mga taniman. Sabihin mo sa mga kasama natin, magpahinga muna ng 3 araw.
Isakay na ang mga makina sa trailer. Pupunta tayo sa Hilaga para sa mas malaking trabaho. Sige, CJ. Kuya, hi. Napakapatag naman ng mga lupa rito sa Hilaga. Hindi mo makita ang dulo sa sobrang lawak. Wala man lang kahit pilapil. Kapag inapakan mo ang silinyador dito, kayang-kaya nating mag-ani ng 2 hanggang 300 ektarya sa isang araw. Maganda nga ang lupa, pero parang may kakaiba sa sitwasyon. King, tingnan mo roon. Hindi ito normal. Sa pag-aani ng trigo kailangan mabilis para hindi maunahan ng ulan. Ngayon pa naman ang pinakamagandang oras para mag-ani. Bakit ang mga dayuhang harvester na ito ay nakatigil lang dito at natutulog? Boss, Kian, ang singil mong 100 piso bawat ektarya para sa pag-ani. Napakamahal naman yan. Noong mga nakaraang taon kapag dumarating ang mga dayuhang trooper, 50 piso lang ang pinakamataas na singil nila. Ang 80 ektarya ng trigo ko sa bahay. Tuyong-tuyo na ang mga trigo. Kapag umulan bukas masisira lang ang lahat. Pakiusap, maawa naman kayo. Babaan nyo naman ang singil. Huwag ka ng maraming satsat, kabayan. 100 piso bawat ektarya. Kahit bawas na 1 sentimo. Hayaan mong mabulok ang mga trigo mo sa bukid. Kayo monopolya na iyang ginagawa ninyo. Samantalang handa naman mag-ani ang mga dayuhang operator sa halagang 50 piso lang. Anong karapatan ninyong harangan ang mga gustong pumasok sa baryo para pumunta sa bukid? Yesu, anong karapatan ninyo? Dahil lang sa ang daang lupa papasok sa baryo, ay kami mismo sa baryo ang gumawa. Kaya ngayon ang ilang sirang traktor ay hinarang ko lahat sa gitna ng daan. Sabihin na lang natin na may inaayos sa daan. Kaya ang mga makina ng mga dayong iyan, kung kaya nilang tubuan ng pakpak at lumipad lampas dito, bibilib talaga ako sa kanila. Malinaw na nakasulat sa batas na walang kahit sinong tao o grupo ang maaaring gumawa ng anumang dahilan para harangan ang mga makina sa pagsasaka na nagtatrabaho sa ibang lugar. Ang pagharang mo sa daan gamit ang mga sirang sasakyan ay labag sa batas. Saan naman nanggaling ang dayuhang operator na ito? Leslie, pumunta pa rito sa lupain namin para lang mag-astang sikat. Bakit gusto mo bang pakialaman ito? Wala akong pakialam kung sino ka, pero hindi na makakapaghintay ang trigo ng mga magsasaka. Tatang iyong 80 mo ng lupa ninyo. Aanihin ko iyan sa presyong 50 yuan kada mu. Magsisimula na tayo ngayong araw. Hahaha, ikaw pa talaga. Ikaw na taga-timog na sanay lang sa basang bukid. Alam mo ba kung paano mag-ani sa tuyong bukid dito sa Hilaga? Kahit nga ang traktor doon sa may pasukan ng baryo. At ang mga harang ay hindi mo malampasan. Gagamitin mo ba ang bibig mo para mag-ani? King, pakitingnan nga ang satellite map. Bukod sa 3 pangunahing daan na hinarangan niya, mayroon pa bang ibang daan papasok sa baryo? Ang kalsada ng Luhay ay barado ng malalaking bato at ng mga itinapong sasakyan. Mayroon lang sa bandang silangan ng baryo na may sirang lumang tulay, nagawa sa bato noong dekada 70, na pwedeng tawiran sa tuyong ilog, para diretsyo nang makapunta sa bukid. Tulay na bato, hahaha. Ang tulay na iyan ay mailawak lang na 2.5 metro. Yung mga heavy harvester ninyo, kasama na ang kaha at header, may lapad na hindi bababa sa 3 metro, at gusto mong dumaan doon. Maliban na lang kung bibiyakin mo sa 2 ang makina. Kapag sinubukan mong dumaan dyan, kasama ka pati ang sasakyan, ay tiyak na mahuhulog sa tuyong ilog at madudurog na parang yuping lata. Tama ang sinabi ng kalbong si Kuya Hai. Masyadong makitid ang tulay na iyan, at wala pang mga harang sa magkabilang gilid. Masyadong malaki ang sukat ng ating liting 100. Kung basta na lang natin itatawid iyan, tiyak na higit sa kalahati ng mga crawler truck ang lulutang sa ere. Kapag nawalan ito ng balanse, siguradong tataob ito. Sino ang nagsabi na kailangang kasama ang header kapag itinawid ang harvester sa tulay? Kuya Hai, kahit tanggalin pa ang header, ang lapad pa rin ng mga crawler truck ng mismong makina ay nasa 2 metro at 40 sentimetro pa rin. At ang lapad ng tulay na ito ay 2 metro at 50 sentimetro lamang. Ibig sabihin sa magkabilang panig, mayroon lamang 5 sentimetrong palugit para magkamali. 5 sentimetro, konting panginginig lang ng hawak mo sa manibela. Itong tontoneladang bakal ay tuluyan ng mahuhulog.
at tuluyang masisira. Lahat ng sasakyan huminto ayon sa plano. Mga operator, magpanatili kayo ng distansya. Danyo kasama ang safety officer, ihanda ninyo ang mga fire extinguisher. Unahin ang buhay ng tao bago ang sasakyan. Baliw. Isang baliw na walang pakialam sa buhay ang taga-timog na ito. Kumabig ng kaunti pa kaliwa, dagdagan ang puwersa sa kanang bahagi. Naku kuya, hay gumuguho ang kanang bahagi. Ngayon din. Hala! Ayan, nakatawid din. Nakatawid nga talaga. Napakahusay magmaneho ng batang ito. Iba talaga ang galing niya. Mga bro, sukat muna natin ang tulay. Bago natin tanggalin ang header, bawasan ang lapad ng mga crawler. Dahan-dahan lang ang pagdaan. Kung hindi sigurado, huwag nang sumugal. Ang mga gustong pumasok sa baryo at magtrabaho ng ayon sa patakaran. Sumunod kayo sa bakas ng gulong ko at pumila ng maayos. Tanggalin ang cutter deck at dahan-dahang tumawid sa tulay. Pumasok sa baryo para mag-ani ng trigo. Kalma lang, isa-isang tumawid. Halo kuya. Pumasok sa baryo ang mga dayong operator na iyan para mang-agaw ng negosyo. Isama mo agad dito ang mga tauhan ng inspection team. Sabihin mo na kailangan ng mga dokumento. Sabihin mo na kailangan ng mga dokumento. Umatras kayo. Harangan niyo muna sila. Ano naman ang silbi ng magaling na kasanayan? Dito sa lupain ng Songyuan. Hindi pwedeng laktawan ang mga proseso ng inspeksyon na ito. Truck numero 3 pumunta sa silangan para magkarga. Itabi sa gilid para sa pagkakarga. Huwag ninyong harangan ang daan ng pag-ani. Huminto muna kayo at patayin ang makina. Karaniwang pagsusuri at beripikasyon ng mga makinaryang pang-agrikultura. Kung sino pa ang umabante, ititigil ang operasyon ng inyong makina. Ikaw pala ang namumuno sa grupong ito. Mga dayong operator. Luhay, may nag-report sa inyo. Ang inyong mga harvester ay hindi nakarehistro para sa pagtatrabaho sa ibang rehiyon dito sa amin. At walang karagdagang insurance. At ang usok ng inyong tambutso ay lagpas sa limitasyon. Hindi ito umaayon sa pamantayan sa kalikasan ng aming probinsya. Ito ang aming permit para sa pagtatrabaho sa ibang rehiyon. Kapitan Kian, di ba? Ito ay naaayon sa batas na pag-ani sa ibang rehiyon. Na maihawak na permit sa pagdaan. Na ayon sa batas, ang paglipat ng rehiyon ay pumasa sa mga kinakailangan sa kalsada at trabaho. Tungkol naman sa usok ng makina, bago lahat ang mga gamit namin ngayong taon. Pasado ito sa lahat ng pamantayan sa kalikasan. Bakit mo kailangang patigilin ang aming trabaho? At mga sasakyan? Walang problema sa inyong mga dokumento. Pasado rin ang on-site na pagsusuri sa usok. Makakapagtrabaho na kayo ng maayos sa bukid. I-inspeksyonin ang mga sasakyan ng sunod-sunod. Pumasa sa inspeksyon ang lahat ng sasakyan. Pumunta na agad sa bukid para mag-ani. Iparada ninyo ang lahat sa bakanting lote. Pumila ng maayos. Pumasa sa inspeksyon. Pumasok na agad sa bukid. Kapitan Kian naman. Hinog na ang mga trigo. Ayon sa ulat ng panahon ay may malakas na ulan bukas. Kung hindi natin ito maani lahat ngayon, masisira ang pagkain ng buong barangay. Hindi niyo pwedeng entala ang mabilisang pag-aani natin. Huwag po kayong mag-alala lolo. Basta't pumasa sa inspeksyon ang mga makinarya. Makakapag-ani na agad kayo sa bukid. Sinisiguro kong papasa ito sa pagsusuri.
papayagan na agad kayong mag-ani. Luhay, dumating na ang Dongfeng natin. Kanina lang, ang sitwasyon dito tungkol sa pagsingit ng mga sasakyan, pati na rin ang audio recording ninyo dito, ay isinend ko na mismo sa kooperatiba ng mga makinaryang pang-agrikultura. Sa pampublikong group chat para sa koordinasyon. Nagkataon naman, na ang pangkat ng tagapangasiwa ay kasalukuyang nag-iinspeksyon sa kalapit na bayan ngayon. Kaya dumiretso na sila rito agad. Director Liu, bakit po kayo mismo ang naparito? Hindi alam ang patakaran ng ilang mga operator mula sa ibang lugar. Pinagsasabihan ko lang sila. Ikaw ang walang alam sa patakaran. Isang mahalagang tungkulin ang mabilisang pag-ani ngayong tag-init. 305. Dapat magbigay ng express lane para sa mga operator mula sa ibang lugar. Pero ikaw nakipagsabuatan ka pa para gumawa ng iligal na harang sa daan. At sadyang nagpahirap sa kanila. Para iantala ang pag-andar ng mga makinarya. Kian daming, hinarangan mo ang daan dito. Pero hindi makapaghintay ang mga trigo sa bukid. Kian daming. Sumobra na ang ginawa mo. Huwag ka nang magpanggap dito. Bumalik ka doon at ipaliwanag mo ang lahat ng nagawa mo. Ngayong araw walang sinuman ang pwedeng humadlang sa pag-aani ng trigo. Gusto mo pang umalis pagkatapos mo kaming piliting gamitin ang mga tao mo para mag-ani. Sa kayong pagharang mo ng sasakyan sa daan hindi yan tama. Yung mga utang at kontrata ayusin natin yan sa harap ng lahat mamaya. Iurong mo muna ang sasakyan mo ngayon. Huwag kang humarang para matapos na ang pag-ani ng trigo. Yari na talaga ngayon. Iho, ikaw ba si Luhay? Buti na lang talaga nandyan ka ngayon. Napakahusay ng ginawa mo. May husay ka na sa paggawa, may paninindigan ka pa. Ito ang tunay na pagtulong sa mga kanayon natin. Mangli kaming mga manggagawa ay may iisang prinsipyo lang na pinanghahawakan. Walang kahit isang butil ng ani ang dapat mabulok sa bukid. Mga kasama, hawan na ang daan. Magmadali na kayong pumunta sa bukid. Unahin muna nating anihin ang mga trigo. Huwag nating hayaang masayang ang pagod ng mga kanayon natin ngayong panahon. Aba, anong uri ng sasakyan ito? Mukhang maliit na tangke. Tiyak na nagkakahalaga ito ng daan-daang libo. Tiyak na pagmamay-ari yan ng isang malaking boss. Baka naligaw lang ng daan. Yung anak ni Tatay Luna si Luhay. Nabalitaan kong nagmamaneho lang daw siya ng traktora para sa iba sa labas. Ano namang mararating ng buhay niya roon? Tay, inay, nandito na po ako. Si Luhay nga talaga ang nakabalik. Tay, inay. Hindi po kayo binigo ng inyong anak ngayong taon. Umalis ka. Diyos ko po. Napakalaking halaga siguro nito. Yumaman na nga talaga si Luhay. Tay, galing po ito sa sarili kong kakayahan. Malinis na kinita ko ang perang ito. Pagkatapos ng bagong taon maghahanap tayo ng mga manggagawa para ipaayos at pagandahin itong lumang bahay natin. At magpapatayo tayo ng isang malawak at maliwanag na bagong bahay. Mula ngayon kayo ni inay. Hindi na ninyo kailangang magtrabaho ng kung ano-ano para sa ibang tao. At magtiis sa kanila, magpahinga na lang kayo rito sa bahay at mag-enjoy. Mabuti kong anak, napakabuting anak. Alam naman ng itay mo, basta handa kang magsumikap at magtiis. At magtrabaho ng may malinis na konsensya. Darating din ang araw na makakaahon. At aasenso ka rin. Ma, pa, formal ko pong ipapakilala sa inyo. Ito po si King King. Sa lahat ng pinagdaanan ko, kung wala siya sa tabi ko, maniwala kayo, hinding-hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon. Sa pag-uwi kong ito, dinala ko siya rito para ipakilala sa inyo. Magandang araw po, tito at tita. Manigong bagong taon po. May dala po akong kaunting pasalubong mula sa syudad. At saka po pang masahe. Naku naman, napakaganda naman ng dalagang ito, parang isang anghel. Ha ha ha.
Xiao Hai, bilisan mo at ibaba mo na ang mga pasalubong sa sasakyan.